Pagkatapos ng eleksyon, ano na ba ang ating aantayin? Pagkatapos ng mga kantahan at awitan sa entablado, ano na ba ang aabangan natin? Pagkatapos ng sangkatutak ng magagandang salita, ano na ba ang titingnan natin? Ano pa, di matupad ang mga pangako nila? Oras na ng paniningil at ang programang sisingil. Tutok lang sa RH-TV. Sagot sa Bayan. Nagkakalimutan na ba? Ang mga maniningil ng bayan, sina Da Junior Dennis Antenor Jr., ang panyera ng bayan, Attorney Reyna Seco, at Nino Bonito Padilla. Sagot sa Bayan. Nagkakalimutan na ba? Linggo, alas 9 ng umaga, dito sa RH-TV. Para sa inyong gustong singilin na politiko o mga lingkod bayan sa kanilang pangako, type lang sa inyong mga cellphone, RH, space, ang pangalan ng politiko, space, ang mga pangakong gusto mong singilin, at isend sa 2600. Mga pagkain masarap kainin na nakakabawas ng timbang. Mga lutuing sosyal. Pilipinas, ganap ng 2 minuto makalipas sa 4 ng hapon. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH. Boom! Balita! Mainit! Malaman! Sagisag ng katotohanan. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Magandang hapon, Pilipinas. Ito po yung lingkod si Deo Macalma. Adre si Bayan. At narito ang headlines ng mga balita ngayon pong araw ng Lunes, 28 ng buwan ng Enero. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa ating mga headlines, negosyanteng Chino na nag-withdraw ng pera sa bangko sa may Green Hill, San Juan, pinagbabaril patay. Boom! Balita! Boom! Balita! Killback sumabog sa loob ng UP Diliman Campus, 2 sugatan. Boom! Balita! Boom! Balita! Pauwi ng Australia, nahulihan ng bala sa bagahe sa Ninoy Aquino International Airport. Boom! Balita! Boom! Balita! 5 suspect naman ang loob sa tindahan ng alahas sa may SM Mega Mall. Tukoy na 4 na security agency sa mall, gigisahin. Boom! Balita! Boom! Balita! Pondo at resources ng Senado posibleng gamitin ni Senate President Juan Ponce Enrile para sa kakandidatong anak, ayon naman kay Senator Antonio Trillanes. Boom! Balita! Boom! Balita! Commission on Audit o COA natutuwa sa naglabasang issue tungkol naman sa pondo ng Senado. Boom! Balita! Boom! Balita! Senator Loren Legarda at Senator Chis Escudero nangunguna pa rin sa pinakabagong survey ng SWS. Boom! Balita! Boom! Balita! Teenager naman na buntis, sinalpok ng SUV, tumilapon, nagpagulong-gulong, patay. Wow, lupit. Boom! Balita! Boom! Balita! At ngayon mahabigan sa ating mga balita. Pinagbabaril at napara isang negosyante paglabas pa lamang sa isang bangko sa San Juan City Dacong alas 11 kaninang umaga. Kinilala ang biktima na si Kelvin Tan na dead on the spot dahil sa mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan sa loob ng kanyang kotseng Toyota Corolla Altis. Ayon sa mga saksi, galing si Tan sa sangay ng China Bank malapit sa Xavier School sa may Ortigas Avenue, Green Hills at kasasakay pa lamang sa kanyang kotse ng pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Kumpirmadong nag-withdraw ng pera sa China Bank itong si Tan nang mangyari ang insidente. Ayon sa China, ang biktima na si Edna Rennie na tumakbo agad sa crime scene matapos tawagan ng may staff ng China Bank, mabait at wala silang alam na kaaway ni Kelvin Tan. Walang kaaway yan eh, mabait na tao yan eh. Oh, sinong kahit sa tauhan, mabait yan eh. Oh, wala nga, hindi man lang nagagalit sa tao yan eh.
Balita. Boom! Balita. Kinumpirma naman ng San Juan City Police na nag-withdraw ng perang negosyante pinagbabaril at napatay paglabas sa branch ng China Bank. Ayon po kay San Juan City Police Director Senior Superintendent Bernard Tambawan, inamin ng isang teller ng bangko na kumuha ng hindi pa malamang halaga ng pera si Kelvin Tan. Binanggit ni Tambawan na inaalam na ng kanyang mga tauhan sa kuha ng CCTV kung may kinuha ang mga suspect matapos pagbabarilin ang naturang negosyante. Ang litis natin dito, Alice, base sa initial pa rin na investigasyon ng ating investigador, ay itong si Kelvin Tan ay may pinasahan daw itong pera. So, i-determine na pa natin yan. Pagbigyan niyo ako ng pan at may CCTV i-review po namin. Boom! Balita. Boom! Balita. Oras sa mahibigan, ganap na alas 4:07, isang hinihinalang pillbox ang sumabog naman malapit sa Palma Hall ng UP Diliman Campus, Quezon City na ikinasugat ng dalawang empleyado. Kinilala ng otoridad ang mga sugatan na sina Faustino Valencia at Leonardo Natividad, kapwa nagtatrabaho sa campus maintenance office ng UP. Isinugod sa East Avenue Medical Center ang dalawang sugatan kasunod ng pagsabog. Sinasabing nagukay sa gilid ng Palma Hall itong sina Valencia at Natividad para sa itatayong lamppost nang bigla na lamang may sumabog sa lugar na kanilang hinuhukay. Narito ang bahagi ng pahayag ni Bong Mapala sa panayam ni Val Gonzales. Pillbox yata yan. Pillbox? Oo. Hindi vintage, ma'am. Hindi, kasi malaking vintage to. Pag vintage to, baka mampulas. Paano kung nagkaroon ng pillbox po rito? Ay, hindi namin alam. Boom! Balita. Boom! Balita. Kalaboso naman ang isang Australian national ng mahulihan ng mga bala sa kanyang bagay sa NAIA 2 o Terminal 2. Patong-patong na kaso ang kinakarap ni John Andrew Strode, 42 years old, na pauwi na sana sa Australia ng mahulihan ng mga bala at arestuhin. Nakuha sa gamit ni Strode ang iba't ibang magasin ng Armalite at iba't ibang uri ng mga bala ng baril. Sinasabing nagmula pa sa Bacolod City ang suspect at may connecting flight patungo sa Bangkok, Thailand ng masabat ng Aviation Police. Sinabi naman ng Australian national na sa kanyang misis ang mga bala at hindi niya alam na iyon ay nasa kanyang bagahe. Boom! Balita. Boom! Balita. Natukoy naman ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng 5 suspect na nanloob sa jewelry store sa loob ng SM Mega Mall noong Sabado ng gabi. Ayon kay Eastern Police District Director at Chief Superintendent Miguel Laurel, tugma ang mamukha ng mga suspect sa gallery ng mga wanted na nakapaskil sa Manila Police District. Ayon pa kay Director Laurel, sangkot sa marami ng kaso ng robbery hold-up sa Maynila at iba pang lugar sa Metro Manila ang mga suspect. Aabot naman sa 150 alas naman ay mga mamahalin ang natangan sa panluloob ng mga hininalang martilyo gang sa Mega Mall noong Sabado ng gabi. Boom! Balita. Boom! Balita. Iimbestigahan naman ng Philippine National Police o PNP ang 4 na security agency na nakakontrata ng pagbabantay sa SM Mega Mall. Gagawin ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA ang investigasyon kasunod ng hold-upan sa jewelry store sa Mega Mall nung Sabado ng gabi. Anbo kay PNP SOSIA Director Chief Superintendent Thomas Rentoy Jr., ipatatawag at pagpapaliwanagin ng security agencies na Lambda, Star Horse, Blue Dragon at Link. Anbo kay Rentoy, security lapse agad na walang dalang baril ang mga gwardyang rumesponde sa hold-upan habang armado naman ang mga suspect. Boom! Balita. Boom! Balita. Oras sa ganap ng alas 4:10, malamang naggamitin umano ni Senate President Juan Ponce Enrile ang pondo at resources ng Senado sa pangampanya ng kanyang anak na kandidato sa pagkasenador. Ito ang malaking pangamba ni Senator Antonio Trillanes IV batay sa record ni Enrile sa pag-abuso daw sa kapangyarihan. Sinabi ni Trillanes na maaring magamit ang pondo at resources ng Senado hindi lamang sa kampanya ng anak nito, kundi ng mismong United Nationalist Alliance o UNA. Kakandidato sa pagkasenador
ang anak ni Enrile na si Cagayan Congressman Jackie Enrile sa ilalim ng una. Kung mananatili siya dyan, sigurado ako na gagamitin ni Senador Enrile yung posisyon niya at yung resources niya sa kampanya, pagtulak ng mga kandidato ng una. Balita! Boom! Balita! Samantala, kalat umano ang racket ni Senate President Juan Ponce Enrile sa Los Bimino, Luzon, Visayas, Mindanao. Itong patikim na expose ni Senador Antonio Trillanes laban kay Enrile, subalit sa kanila lamang daw niya kukumpletuhin. Ipiniwatig pa ni Trillanes na bubuin niya ang paghuhubad ng maskara ni Juan Ponce Enrile kung hindi pa rin ito maalis sa pwesto bilang leader ng Senado. Yung mga taga-Cagayan po alam yan. Okay? Alam nila kung sino si Senador Enrile at kung ano yung mga racket niya doon sa kanilang lugar. So, just to give some people a clue. Isang lugar pa lang yan. Kasi base sa nakakalap natin, Luzon, Visayas, Mindanao ito eh. Inulit muli ni Trillanes na kailangang maalis sa pwesto si Enrile dahil daw sa hindi ito nakabubuti sa bayan at ginagamit lang anyang alyansa naman sa administrasyon, subalit babanat din pagkatapos ng eleksyon. Ginagamit lang ngayon yung popularidad ni Presidente Aquino kaya ayaw banggain frontally. Pero andiyan yan, plano nilang maghiwa-hiwalay ng landas after the elections. By that time, nagamit ka na, no? Boom! Balita! Boom! Balita! Blessing in disguise na itinuturing naman ng Commission on Audit, COA, ang naglalabas ang baho ngayon sa Senado. Ayon kay COA Chairperson Grace Tan, dahil sa mga issue sa Senado ay nakakalkal ngayon ang makahinalang liquidation ng pondo ng mga senador. Partikular na tinukoy ni Tan ang liquidation by certification lamang kung saan hindi nagbibigay ang COA ng o hindi nabibigyan ang COA ng kaukulang dokumento sa pinaggamitan ng budget ng Senado. Tiniyak naman ni Tan na ginagawa na ng COA ang lahat ng paraan para maayos ang makaduda-dudang sistema sa Senado. In fact, meron na nga kaming mga nagawa na mga panibagong adituntunin, biglang lumabas itong issue na to. Kaya sabi ko, naku, talagang things have a way of falling into place, di ba? Kaya maganda itong nangyayari nito kasi talagang lumalabas at wala na tayong parang ibang patunguhan, kundi dapat talagang baguhin yung sistema. Boom! Balita! Boom! Balita! Tiwala naman si COA Chairperson Grace Pulido Tan na may pagtulungan ng mga senador sa gagawing espesyal na auditing sa budget ng Senado. Ayon po kay Tan nang ipagtulungan na sa kanila si Senador Panfilo Ping Lacson na may hawak umano ng mga dokumento sa pinagamitan ng mga senador sa budget na ibinigay sa kanila. Ang mga dokumentong gustong makuha ng COA kay Lacson ay tungkol sa manoy mahigit sa 800,000 pisong ginastos naman ng isang senadora sa maintenance ng isang satellite office na nasa loob ng gusali pagmamay-ari nito at ng kanyang mister. Kaya nga kami po ay natutuwa dahil ngayon po ay naglalabasan ng mga ganitong kaalaman or information at yun nga nakikiusap din kami kay Senator Lacson. Yung sinabi ko nga, sumulat ako sa kanya na sana nga maipadala niya sa amin sa lalong madaling panahon itong mga impormasyon at mga papeles at kung ano pa man na nasa kanyang pagmamay posisyon. Boom! Balita! Boom! Balita! Babalikan po natin mga kaibigan ilang pang detalye natin mga balita. Antabayan pa ang balita tungkol naman sa pagtanggi ng lalaking nahuling ng loob sa tanggapan ni Chairman Francis Tolentino ng MMDA. Wala daw siyang ninakaw. Samantala 3 pampasaherong bus nagkarambola sa EDSA Aurora Tunnel. Ilang pasahero sugatan. Samantala teenager na buntis. Sinalpok naman ng SUV, tumilapon at saka nagpagulong-gulong pa hanggang sa ito ay mamatay. Ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik na Boom! Balita! Boom! Balita! Oras sa